Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay tulong sa lahat ng isyong panlilihan sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Nang tungkol sa mga makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig, kriminal. Ano ang naghatid sa inyo tungo sa apoy ng impyerno? Sila ay magsasabi, kami ay kabilang sa mga hindi nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. Quran 74, ang mga aya ay mula 41 hanggang 43. Hatid sa inyo ni Brother Umar Banaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. At sa muli po, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin dito po sa ating palatuntunan. Ngunit bago po dyan, nais ko po munang bigyang daan po yung ating mga panawagan na kung saan ang ating tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kaniyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato at bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po aming iniimbitahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin ang Islam upang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa relihiyong ito, ang Islam. At nais ko rin pong bigyang daan po yung ating ito pong ating palatuntunan sa radyo ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search po yung ating pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. Yan po ay makita sa youtube.com. At maaring pakilike na rin po yung ating Facebook page na Bro Khalid Sanchez. Sa mga nais pong magtanong, maging bahagi ng ating palatuntunan, ito po ang hotline number na maaari niyong padalhan ng inyong mga katanungan, 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. 0915-50-63652. At sa hapong ito, kasama ko rin po yung atin pong tagabasa ng isa pong Hafiz. Siya po ay si Sheikh Morris Kabugatan. Isa pong tao na naka-memorize ng buong Quran from cover to cover, no? Mula po sa unang kabanata hanggang sa ika-114 na kabanata, memoryado niya po ang maluwalhating Quran, word to word, cover to cover, no? Verse to verse, chapter to chapter. Isang bagay po na pambihira, kung isipin natin, pambihirang mangyari po sa isang tao na meron palang makamemorize ng isang buong aklat. Unlike po sa ibang relihiyon, katulad po ng Kristyanismo, wala pong isang Kristiyano ang nakamemorize ng buong Biblia from Genesis to Apocalypse, no, sa Revelation. Wala pong nakamemorize ng buong Biblia. So sa Quran po, may nakamemorize ng buong Quran at kasama nga po natin sa hapong ito. Yan po ay isang patunay na ang Quran ay totoong kapahayagan ng dakilang tagapaglikha. Na ang Quran ay isang aklat na
na preserve, no? Isang aklat na ito ay hindi maaring masira, hindi maaring mapalitan ng sinumang tao. Bakit? Sapagkat ito ay memoryado ng mga Muslim. Kung sakaling ang buong Quran nakasulat sa papel ay mawala man, no, hindi pa rin mawawala ang Quran sapagkat ito ay memoryado nga ng maraming mga Muslim. At isa nga dyan ay kasama natin sa hapong ito sa ating palatuntunan si Sheikh Morris Kabugatan. Okay. Greetings po muna para sa ating mga kababayan, Sheikh. Binabati ko si Brother Omar Banaag, si Sister Donabil Gari ng Kuwait, si Sister Jane Pandalangan ng Abu Dhabi, si Engineer Tizan Giamaludin at Engineer Nurdin Bila ng Qatar, si Brother Abdullah Gaya po ng Putawato Hardware, si Brother Ibrahim Mendez, si Brother Boni Lidasan, si Sister Jeneline Lopez po ng Qatar, at si Sister Mariam Anudam Poliumos Putadyok. Yan. At patuloy pa rin po na tumatanggap ng mga estudyante ang Al-Haditha Mindanao College po, na kung saan ito'y matatagpuan sa Pagadian City sa Labangan, no? At sila po ay may mga kurso na ino-offer katulad ng Bachelor of Arts in Islamic Studies, Major in Political Economy, at saka Major in Islamic Multimedia Technology. Meron din po silang Bachelor of Technical Teachers Education, Major in Food Service Management, at meron din silang bubuksang kurso po sa 2015 to 2016. Ito po ang Bachelor of Science in Information Technology. Meron din po silang TESDA program katulad ng 2-year Information Technology, Computer System Servicing NC2 at Visual Graphic Design NC3. At meron din pong programming in Java NC3 at programming in VB.NET NC3. 2-year Hotel and Restaurant Services, Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2 at Food and Beverage Services NC2. So wala pong tuition fee increase. Unlike po sa ibang mga school ngayon, abay nagunahan sila sa pagtaas ng mga tuition fee. Pero ito po, wala pong tuition fee increase. Mag-enroll na po tayo. Okay, Sheikh, ready ka na? Unang katanungan po. Ito po ay mula sa isang tagapakinig natin, Sheikh, sa Saudi Arabia, from 966-5562-35918. Sabi niya, Salam bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Kumusta kayo? Okay lang po kami. Si Arnida ito ng Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao. Pero now dito ako sa Saudi Arabia. Pinanood ko ang programa ninyo sa YouTube at advance happy Ramadan pala sa inyo. Ganon din sa iyo, kapatid. Tanong ko lang po kung ang panaginip ba ay pwedeng magkatotoo o hindi. Isa ito sa mga magandang katanungan, siya. Kung ang panaginip daw ba ng tao ay ito ay maaring magkatotoo o hindi. Ang sagot po namin dyan ay yes, maaring ang panaginip ay magkatotoo. Maaring magkatotoo po yan. Ano po ang patunay na ang panaginip natin ay maaring magkatotoo? Yung panaginip mismo ni Propeta Yusuf alayhisalam sa kanyang kapanahunan, si Yusuf alayhisalam, na kung saan siya ay nagkaroon ng panaginip. Basahin natin siya kung ano ang kanyang panaginip sa chapter 14. Ang aya po ay 4, no? Nagkaroon siya ng panaginip. At alamin natin kung ang panaginip niya ba ay nagkatotoo. Ito po, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yan. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan at alalahanin ng si Yusuf o si Jose sa kanyang ama. O aking ama, katotohanan ng aking namasdan sa panaginip, ang 11 bituin at ang araw at ang buwan, nakita kong nagpapatira pa sila sa akin. Magandang panaginip yun, Sheikh, no? Para sa isang bata na nakita niya sa kanyang panaginip na yun daw mga between 11, Sheikh, no? 11 na mga bituin kasama ang araw at ang buwan, nakita niya na ito'y nagpatira pa sa kanya, nagsudyod. So panaginip niya yun, no? Panaginip niya yun. So ikininto niya sa kanyang tatay, no, yung panaginip niya. So ang tanong dyan ay, yun bang kanyang panaginip na nakita niya sa kanyang panaginip na nagpatira pa sa kanya yung mga bituin, 11 bituin at yung araw at ang buwan, ito ba ay nagkatotoo? Ito, basahin natin, Sheikh, sa ganun ding kabanata 12, simulan natin sa 99 hanggang sa 100 po. Ito po ang kasagutan. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Ganito po ang kaniyang pinakamalapit na kahulugan. Kaya't nang sila ay magsitungo kay Yusuf o si Jose, ay inilapit niya ang kaniyang magulang sa kaniyang sarili at nagsabi, pumasok kayo sa Ehipto sa kapahintulutan ni Allah ng matiwasay. 100. At itinaas niya ang kanyang magulang sa luklukan at sila ay nagpatira pa. Ayun. Siya ay nagsabi, si Yusuf raw ay nagsabi, o aking ama, ito ang kahulugan ng aking panaginip noon pang una. Pinahintulutan ng aking Panginoon na ito ay mangyari. Siya ay tunay na mabuti sa akin nang ako ay hanguin niya sa bilangguan. At kayo ay dinala niyang lahat dito sa akin mula sa pamumuhay ng biduin sa disyerto. Pagkaraang makapagtanim si Satanas ng galit sa pagitan ko at ng aking mga kapatid. Katotohanan, ang aking Panginoon ay pinaka mapagpala at pinakamabait sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan, siya ang ganap na maalam, ang tigib ng karunungan. Yung pala, Sheikh, ang panaginip ni Nabi Yusuf alayhisalam, si Joseph. Nagkatotoo pala yung Sheikh, no? Yung panaginip niya na nagsudyod o nagpatira pa sa kanya, ang 11 bituin kasama ang araw at ang buwan. At ang kahulugan nito, sabi niya, doon sa nabasa natin, yung 11 bituin, ito na yung 11 kapatid niya. Kasi 12 yan sila eh. Si Nabi Jacob or si Jacob na ama ni Joseph, nagkaroon siya ng 12 mga anak. At yung si Joseph, ito yung inihulog doon ng kanyang mga kapatid sa Sheikh, sa may balon, no? May balon.
hanggang sa nakuha siya ng caravan, nadala siya doon sa Egypto para doon ibenta. Hanggang sa doon nakapag-establish si Joseph sa Egypt ng kanyang pangalan, no? Nabilanggo pa siya doon hanggang sa naging prime minister siya ng Egypt. Hanggang sa pinakuha na lang niya yung mga kapatid niya, no? 11 kasama yung nanay at tatay. So, pagpasok nila sa Egypto, yun, nagsudyod sa kanya yung mga kapatid niya, nanay niya, tatay niya, hindi dahil Diyos siya. No? Hindi dahil Diyos siya. Kasi nung kanilang kapanahunan po, pwede ang magsudyod sa isang tao, pero hindi dahil Diyos. Sa panahon lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinagbawal po yung pagsudyod sa isang tao, maliban lamang sa Allah. Pero sa kanilang kapanahunan, hindi pa po bawal yan. Tingnan mo nga yung mga malaika, inutusan pa ng Allah na magsudyod doon sa di ba, kay Adam alayhisalam. Pero hindi ang topic. Ang topic ay kung ang panaginip ba ay magkatotoo o hindi. At ang sagot namin, opo. Katulad ng panaginip ni Joseph, ito ay nagtotoo ang kanyang panaginip. At maging sa atin siguro, kayo siguro mismo, may mga panaginip din kayo na nagkatotoo rin. Ako minsan may panaginip ako na ako'y nakasakay ng camel. Sa buong buhay ko dito sa Pilipinas, wala akong nakitang camel. Wala akong nakitang camel dito. Ikaw, Sheikh, nakasakay ka na ng camel? Ha? Napanaginipan ko isang gabi na sumakay ako ng camel. Magandang panaginip yun dahil kakaiba, no? Bakit hindi kabayo? Bakit hindi karabaw ang aking napanaginipan na sinakyan ko? Kundi camel pa. So something na meron itong meaning. Panaginip na yaon. So, nagkatotoo pala yun siya. Yung panaginip ko na sumakay ako ng camel, nagkatotoo ito. Paano nagkatotoo yan? Ito po. Minsan, ako po ay nagsagawa ng tinatawag na Hajj, no? Yung paglalakbay, pagbisita doon sa Makkah, no, sa bahay ng Allah. Minsan ay nagsiyara kami doon sa Arafah. At nakita ko doon, Sheikh, na may mga camel doon na binabayaran ng tag 100 riyals. No? So, minsan nag-try akong sumakay doon. Nakasakay nga ako. Sabi ko, ito yung panaginip ko noon. Yung pala yung pagsakay ko ng camel, mag-Hajj pala ako, no? So, may mga panaginip tayo na nagkakatotoo po, no? Meron ding hindi. Meron din. At maraming panaginip ang hindi nagkakatotoo, Sheikh, di ba? Sa Biblia nga sa ating Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ito. May mga panaginip po na walang mga kwenta ayon sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Walang kwenta. Saan po natin mabasa yan? Sa aklat po ng Ecclesiastes 5, ang talata po ay 7, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan. Ayun, walang kabuluhan. Karamihan daw ng panaginip, walang kabuluhan. Yes, lalo na yung nanaginip ka dahil in love ka. May ganun siya. Dumaan ka rin sa pagka binata. Minsan nakita mo yung crush mo na panaginipan mo. Walang kwenta no? Kasi panaginip lang ng bunga ng crush pala. Anyway, yun po ang aming kasagutan ni Sheikh sa nagtanong po. Mula naman po kay Texter 0918-9812-345. Totoo po bang papalitan ng Diyos ang papalitan ng Diyos ng bago itong lupa na ating tinitindigan? Totoo daw ba, Sheikh, na papalitan daw ng Diyos? Mukhang hindi ito Kristiyano siguro ang nagtanong. Ay, hindi Muslim siya. Kasi walang salam, no?
Sabi niya, totoo daw po ba na papalitan ng Diyos itong lupa na ating tinitindigan? Okay. Ito po ang aking kasagutan. Ang sagot ko po ay opo. Sa chapter 14, ang talata po ay 48 ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sa araw na ang kalupaan ay mapapalitan ng ibang kalupaan. Yun. At gayon din ang mga kalangitan. At ang lahat ng mga nilikha ay tatambad sa harapan ni Allah, ang tanging isa, ang hindi mapapangibabawan. Sa araw na yaon daw, Sheikh, mapapalitan, no? Sinabi, nandyan mismo eh. So, sa mga tweed, mawawala ito, no? May katapusan ito, itong tinitindigan nating lupa. At katulad nga ng nabasa natin, ito ay mapapalitan. Yan. At maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, Sheikh, ganun din ang sinasabi. Mapapalitan din. Yes. Mapapalitan din siya. Nabasa mo, may mga movie, Sheikh, no, tungkol sa katapusan ng mundo, no. Nakakatindig ng balahibo kung panoorin mo siya. Yun ay isang bagay na dapat pagmuni-munihan ng tao, na itong tinitindigan pala natin, meron itong katapusan. Dahil papalitan eh. Maging sa Biblia, tingnan mo siya ka. Apokalipsis 21, ang talata po ay 1, ganito ang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Yan, bago. Kung may bago, ibig sabihin, Sheikh, meron ding luma, di ba? Dugtong tayo. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Ibig sabihin na napalitan. Nawasak, naparam. At ang dagat ay wala na. Maging sa Biblia pala, ay itong tinitindigan natin ay mapapalitan din. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Mula po kay Texter 0916-98-18112. Ako po ay isang Kristiyano at gusto ko malaman kung ang Diyos ba ng mga Muslim ay natutulog. Dahil ang Diyos namin ay hindi natutulog. Gandang ano yun, Sheikh, ha? Magandang topic ito. Gusto niyang malaman kung ang Diyos ba daw nating mga Muslim ay natutulog, sapagkat anya ang kanilang Diyos daw ay hindi natutulog. Alam mo, kapatid, kabayan, mabuti rin at naitanong mo sa akin, sa amin itong tanong mo, no? At least magkakaroon ka ng kaalaman sa Biblia mo. Kasi ang sabi mo na ang Diyos na nakilala mo ay hindi natutulog. Bago kita sasagutin sa maluwalhating Quran, ay sasagutin muna kita ayon sa Biblia mo. Na maging ang Biblia mo, kabayan, ay nagsabi na ang Diyos ay natulog. Di ba, baliktad na siya. Sabi niya na ang Diyos daw niya, ayon ang Diyos niya raw ay ito raw ay hindi natutulog. Mali po yan. Kung Biblia po ang babasahin natin, ang Diyos po sa Biblia ay natulog. Tingnan niyo po.
Maliban na lang kung ikaw ay hindi maniniwala sa Biblia, diba, Sheikh? Kung hindi siya maniniwala sa Biblia, abay, wala tayong magagawa nun. Pero ang Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, nagsabi na ang Diyos ay natulog. Natulog siya. Ito po, basahin ko sa Aklat ng Awit. Ang kabanata po ay 78 at ang talata ay 65, 65. Ganito po ang pagkakasabi. Nang magkagayon ay gumising ang Panginoon. O, ano ba ibig sabihin nun siya kapag ikay gumising? O, diba? Kapag ikay gumising, edi sa makatuwid. No? Therefore, galing siya sa pagtulog. Gumising siya. Diba? Siya? Gumising ang liwanag. Nang magkagayon, ay gumising ang Panginoon. So bilang isang Kristiyano, kung naniniwala siya sa Biblia, abay, ang paniniwala niya dapat sa Diyos, ayon sa Biblia, Sheikh, ay natulog. At hindi gising. Gumising, no? Maalala ko tuloy yung sinabi nung kanta na natutulog ba ang Diyos? Ganun nga po ang katangian ng Diyos sa Biblia. Natutulog. Meron pa siyang isang katangian, Sheikh, na hindi dapat katangian ng isang tunay na Diyos. Maliban sa siya ay patulog-tulog. Alam mo, mahirap yung Diyos daw na natutulog, Sheikh, dahil paano na lang kung nagkataon, Sheikh, na meron kang hinihingi sa Kanya. At ang Diyos pala ay natutulog. Aba, madidinig ba niya yung hinihingi mo? Meron bang recorder dyan sa na pwedeng ma-record tapos papakinggan na niya pag gising niya? Aba, ito ay maliwanag na isang prinsipyo na hindi dapat ikabit sa tunay na Diyos. Maliban na lang kung peke ang Diyos na yan, siyempre matutulog yun. Ito, meron pang katangian ang Diyos sa Biblia na maaring hindi matanggap ng ating nagtanong. Isang katangian na hindi dapat katangian ng Diyos maliban sa siya'y natutulog. Ito pa, Sheikh. Ang Diyos sa Biblia ay nagsisisi. Nagsisisi siya. So, hindi tama yun na yan ay katangian ng Diyos, Sheikh, na siya ay magsisi, di ba? Tingnan mo saan natin mabasa yan? Genesis 6, ang talata po ay 6. At hanggang 7 po yan, ganito ang pagkasabi. At nagsisi, ayun, nagsisi ka agad, no? At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Yung palang paggawa ng Diyos sa tao daw, ayon sa Biblia, nung ginawa niya ang tao, nagsisi siya kung bakit ginawa pa niya ang tao siya. Sa 7, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Matindi yun, Isang katangian na hindi dapat maging katangian ng Diyos. Matulog. Hindi pwedeng matutulog ang Diyos. Check. Tapos ito, nagsisi pa. Alam mo, iba yan, no? Hindi yan siya tama na katangian ng Diyos. So, ano ba ang dapat na katangian ng Diyos? Ito na, tinatanong nga sa atin talaga ng ating kababayan, kung ang Diyos ba talaga ay ayon sa paniniwala ng mga Muslim ay natutulog ba daw talaga, dahil ang Diyos na daw ay hindi natutulog, pero nabasa natin na sa Biblia pala natutulog ang Diyos, gumising. Ngunit sa Islam po, ito po ang katangian ng tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ito po ang kanyang katangian. Take note. At alamin natin kung kabilang ba sa kanyang katangian, Sheikh, siya ay patulog-tulog.
Sa chapter 2, ang aya po ay 255. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay siya. Ang may walang hanggang kapangyarihan. Talaga, no? May sariling kasapatan, ang tagapanustos at nangangalaga ng lahat ng mga nilalang. Ito. Ang antok at pagkaidlip, ibig sabihin pagtulog. Ang antok at pagkaidlip ay hindi maaring makapanaig sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya natutulog. No? Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makakapamagitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila ay hindi makakapagtamo ng anuman sa kanyang karunungan maliban na kanyang naisin. Ang kanyang kursi o luklukan ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan. At siya ay hindi napapagal, ibig sabihin napapagod, hindi napapagal o hindi napapagod sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila. At siya ang kataas-taasan, ang pinaka-dakila. Yun ang tunay na Diyos. Hindi natutulog. Hindi inaantok. Hindi naiidlip. Abashek, ano kaya ang mangyari sa atin kung sakali na ang Diyos natin, Sheikh, ay nakatulog, natutulog? Anong mangyayari sa atin? Tiyak na kapag ang Diyos ay natulog, makatulog, natutulog, grabe, no? Tiyak na ang mangyari sa atin, Sheikh, ay mamamatay tayong lahat. Mawawasak tayo. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Na mamamatay tayo kapag ang Diyos ay natulog. Kahit po isang segundo lang na ang Diyos, ang tunay na Diyos ay makatulog siya, mawawasak ang buong universe. Mamamatay tayong lahat. Bakit? Tingnan nyo Sa chapter 35, ang aya po ay 41. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanang si Allah ang nagtatangan, siyang may hawak sa kalangitan at kalupaan. Kung hindi, ang mga ito ay hindi makapagpapatuloy, at kung sila ay hindi na makapagpatuloy, walang sino man ang makapagtataguyod sa mga ito maliban sa Kanya. Katotohanan siya ang pinakamahinahon, ang lagi nang nagpapatawad. Si Allah pala, siya ang may hawak ng kalangitan at kalupaan. Talaga palang napakalaki na Sheikh, no? Akbar talaga, no? Kasi mantakin mo, hawak mo ang universe. Ngayon, subukin mo nga sa sarili mo na hawak-hawak mo yung tubig, baso na may tubig, hawak-hawak mo. Ngayon, bigla kang naidlip ng kahit na isang segundo. Ano mangyari doon sa hawak niya na baso siya? Di ba? O 1 second. Nakatulog ka ng 1 second at hawak-hawak mo yung baso na may tubig. 1 second, nakatulog ka. Ano mangyari doon sa hawak-hawak mo? Matapon yun. Mabitawan yun. Mawawasak yun. So, ganun ang mangyayari sa atin. Kung ang tunay na Diyos ay ang Diyos natin ay natutulog, abay siya pa naman ang may tangan, siya ang may hawak ng kalangitan at kalupaan ng buong universe. Yung may hawak nun ay natutulog pala, naku, patay tayo lahat siya. End of the world yun. Oh. Ngayon, sabi ng dakilang tagapaglikha na siya ang may hawak nito. Siya ang may hawak nito. Tangan niya ang kalupaan at ang kalangitan. At kung matutulog siya, wasak. Hindi katulad po sa Biblia na ang Diyos ay natutulog. Binasa natin kanina, Sheikh, natutulog eh. Ayon sa Biblia mismo, ulitin ko po ang talata. Yan po ay mabasa natin sa Awit 78. Ang talata ay 65. Matulog siya, gumising siya eh. Oh. So, hindi po yung tama na ito ay magiging ugali, katangian ng isang Diyos na siya'y matutulog. Sa Islam po, ang tunay na Diyos na si Allah, hindi po siya natutulog. Hindi rin siya inaantok. Hindi siya nagugutom. Hindi siya nauuhaw. Hindi niya kailangan ang sinuman sa kanyang mga nilikha, kundi siya ang kailangan ng mga nilikha niya. Yun ang tunay na Diyos. Kaya po kapatid o kabayang nagtanong, diyan kita iimbitahan sa pagkilala sa tunay na Diyos. Yan ay si Allah. Ang Biblia kasi siya pinakialaman ito ng kamay ng tao eh. Kaya mababasa mo dito yung mga bagay na hindi dapat o hindi narapat na katangian ng Diyos. Kasi may mabasa rin naman sa Biblia, Sheikh, na ang Diyos hindi natutulog. Totoo naman yun eh. May mababasa rin sa Biblia na ang Diyos ay hindi natutulog. So, kung kanina nabasa natin na ang Diyos ay natulog dahil ito ay nagising, may mabasa rin pala na sa Biblia ay ang Diyos hindi natutulog. Opo, meron. Anong isipin mo dyan, Sheikh? Isipin mo parang contradiction, di ba? O saan natin mabasa yan? Na ang Diyos sa Biblia ay hindi natutulog. Ito po, basahin ko naman po sa aklat ng mga awit, 121, ang kanyang talata ay 4. Pakitake note po. Basahin ko, ganito po yun. Narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Ayun. Hindi raw iidlip ni matutulog man. Hindi raw siya iidlip at hindi rin siya matutulog. O, edi ito ang tamang description o katangian ng Diyos, di ba? Na siyang tumutugma doon sa binasa natin sa Quran, yung Ayatul Kursi, no? Chapter 2, verse 255, na ang tunay na Diyos ay hindi natutulog, hindi inaantok, hindi rin siya naiidlip.
Unlike sa kabilang talata na binasa natin, na siya ay nagising. Sa mga tuwid, siya ay tulog. Kaya kapatid o kabayan, magbago na po tayo ng pananampalataya. No? Palitan niyo po ang relihiyon mo sapagkat iba ang itinuturo dyan. Dito na po tayo sa tunay na relihiyon, walang iba kundi ang Islam. Sapagkat dito sa Islam, ang Diyos dito, hindi po natutulog. Hindi inaantok. Siyang may hawak ng ating universe, ng ating kalupaan at kalangitan. At hindi pwede na siya matutulog dahil kung matulog siya, kahit 1 second lang, aba yung hawak-hawak niya, mabibitawan niya yun. Wasak tayong lahat. No? So dito na po tayo. Yan po ang aming kasagutan doon po sa nagtanong. Mula po kay Texter 0915-9682-123. Magandang hapon, Bro Khalid. Magandang hapon din po. Ano po ba ang masasabi ninyo sa mga balitang pang-aatake ng mga aswang ngayon sa ating lugar? Naku po, Sheikh. Mainit ito na balita ngayon, Sheikh, di ba? Ito ang mga maiinit na mga issue ngayon. Yung mga aswang-aswang na yan. Ikaw, Sheikh, nakakita ka na ng aswang? Wala pa nakakita ng aswang itong katabi ko. Pero ako, Sheikh, nakakita na ako ng mukhang aswang. Nakakita na ako niyan. Mukhang aswang. Grabe, no? Oo nga, no? Bakit nga ba parang uso ngayon yung mga balita, Sheikh, tungkol sa aswang? Aba, merong aswang dito, may aswang doon, aba, may mga lumilipad na aswang, may mga aswang na nagmumukhang pusa, no? May mga aswang na nagmumukhang baboy. Sabi nila, meron din daw aswang na nagmukhang white lady. Aswang pa ba 'yon? O may kung ano-anong mga imagination na na siguro mga mga tawag diyan, mga description ng mga taong nakakita ng mga ganyang bagay. At ito na. Naitanong na sa atin, Sheikh. Akala ko nga hindi na ito itatanong sa atin eh. May nag-text pa nga sa akin kanina tungkol din sa aswang yung text niya. Kaso lang naglobat bigla yung aking cellphone. Hindi ko mabasa yung nag-text tungkol sa aswang din. Bago lang binasa ko, Sheikh, tungkol sa aswang yung tanong niya. So isa-summarize ko na lang po at pagsama-samayin yung mga tanong, anyway, tungkol man din sa aswang yun. Ano daw masasabi natin tungkol sa aswang na yan? Kasi maraming natatakot, Sheikh, no? Maraming mga taong maagang natutulog. Meron ding mga taong hindi natutulog. Yung mga maagang natutulog, yun yung mga takot. Meron din namang mga hindi natutulog dahil binabantayan nila ang paglabas ng aswang. Dahil sa hindi nila pagtulog sa buong gabi, Sheikh, kinabukasan, nagmukha rin silang aswang. Dahil sa kanilang aibag. Di ba? Nagmukhang aswang. Ngayon, ang tanong ano daw bang masasabi natin? Ganito po yan. Para po sa ikakaliwanag po ng ating mga tagapakinig, mapamusliman o mga Christian, ano po, tandaan po natin na merong demonyo, may satanas, may demonyo. At kung patunay po mga dalil o mga ebidensya ang kailangan para patunayan na may demonyo, marami po yan sa Quran at maging sa Biblia po. Pero hindi kasi yun ang topic natin. Ngunit may demonyo, meron din siyang mga kasamahan. May mga kasamahan din siya. At itong demonyo kasama yung kanyang mga kasamahan, ang nais ng mga nilalang na ito ay ang manakot
Manakot ba? Yung takutin ka na sa iba't ibang paraan ang tao ay tatakutin niya yung syaitan, yung demonyo, tatakutin niya yung tao para yung tao, imbis na doon siya matakot sa Allah, nabaling ang takot niya doon ngayon sa nilikha lamang ng Allah. Kaya mapansin mo, nagsilabasan yung mga invento ng mga imagination ba, tulad ng aswang. Maraming balibalita na may aswang eh. Pagdating sa doktor, hindi sabihin na aswang ang kumagat sa'yo. Halimbawa, kagatin ka ng aswang ngayon, Sheikh, no? Tapos sabihin mo na pupunta ka ngayon sa doktor at sabihin mo sa doktor, Dok, kinagat ako ng aswang. Hindi maniwala ang doktor sa'yo. Sabihin ng doktor sa'yo, kapag gagamutin ka niya, titingnan yung sugat mo, ang kumagat sa'yo hindi man aswang, kundi asong ulol. Dahil may rabies ka. O, di ba? Hindi siya maniwala eh. So, ang demonyo ngayon, gagawa ng kung ano-ano mga estratehiya, no? Para ang tao ay takutin. In fact, yun talaga ang gawain niya eh. Tingnan mo sa chapter 3, ang aya po ay 175 ng Quran. Basahin natin, Sheikh. Iqra. 175, Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Satanas lamang ang nananakot sa iyo sa pamagitan ng kanyang mga awliya o mga tagapagtangkilik, mga kasamahan, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugo. Kaya, ito, sila ay huwag ninyong katakutan. Utos pala sa atin, Sheikh, no, ng maluwalhating Quran, na huwag silang katakutan. Datapwat inyong katakutan, sabi niya, ako, si Allah, kung kayo ay tunay na sumampalataya. Ang sabi niya, ito daw demonyo siya, si Shaitan, kasama yung kanyang mga kasamahan, ay nananakot. No? Kaya umiimbento sila ng kung ano-anong mga panakot sa tao. Andyan na yung aswang, vampera, mga manananggal, ganyan siya, di ba? Dracula, Tiyanak, kung ano-anong mga pantakot sa tao. Gagawin ng demonyo yun para ang tao ay matatakot. Ngayon, ang instruction po sa atin ng ating malulhating Quran ay huwag tayong matakot sa Kanya. Ngayon, paano kung nangyari nga na dumating ang mga demonyong ito, mga syaitan na ito, mga syaitan yan eh, sa kanila o sa atin? Isa lang ang ibig sabihin niyan, siya. Kapag magsipaglabasan po ang mga syaitan na nananakot, mga syaitan na nananakot, na terorista talaga yung mga aswang na yan, Sheikh, no? Kasi nananakot eh. Kapag magsilabasan yan sila, ibig sabihin po niyan, yung mga tao po ay nakalimutan nila si Allah. Nakalimutan nila si Allah. Kaya yung mga syaitan, mga demonyo, nagsipaglabasan doon. Sapagkat tumalikod sila sa pag-alaala sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Ano po ang patunay? Ito, Sheikh, basahin natin sa chapter 43 ng Quran. Ang mga aya po ay 36 hanggang sa 37. Iqra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kung sino man ang tumalikod sa pag-alaala sa pinakamahabagin, kami ay nagtalaga sa kanya ng demonyo upang kanyang maging matalik na kasama. At katotohanan sila, mga demonyo, ang humahadlang sa kanila sa landas ni Allah, datapwat na pag-aakala nila na sila ay tunay na napapatnubayan. Dapat pala sa tao, Sheikh, ay lagi niyang alalahanin siya Allah, no? Mag-zikir. Dapat magsambayan ka. Kasi kung hindi ka nagdarasal, hindi ka nagpo 5 times a day, no? Abay, siguradong didikitan ka ng aswang dyan. Didikitan siya ng demonyo. Dahil bakit? Nawala sa kanya ang pag-aala o zikir sa dakilang tagapaglikha. So, ang pumalit doon, yung syaitan, yung demonyo. Kaya ang isang Muslim, ang isang tunay na Muslim, kinatatakutan niya ng aswang. Hindi yung aswang ang kinatatakutan niya. Di ba siya? Yung tunay na Muslim, kinatakutan ng aswang yan. Hindi lumalapit ang aswang dyan eh. Alam niyo sa panahon ni Khalif Omar bin Al-Khattab, Sheikh, di ba? Kung naglalakad si Khalif Omar bin Al-Khattab, malayo pa lang siya at nakikita siya ng syaitan, umiiwas na, di ba? Umiiba na siya ng daan eh. Kasi natatakot siya doon sa Khalif, di ba? Oh. Yung Muslim, kinatakutan dapat ng aswang yan. Baliktad na ngayon, no? Sa panahon natin, yung Muslim ang natatakot sa aswang. Abay, ang advice po, para hindi yan mangyari sa atin, kasi mga syaitan nga yan, abay, manumbalik tayo sa ating sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Isagawa yung mga obligation natin katulad ng pagdarasal, zikir, yan. Kasi hindi ka naman talaga lalapitan eh. Walang silbi yung mga bawang, di ba siya, mga bawang, kung ano-anong mga itak, mga kutsilyo na gagamitin mong pamuksa sa mga aswang kuno. Hindi mo rin naman mapupuksa yon. Ang pinakamabisang panlaban po sa aswang, syaitan, ay ang ating paghawak po sa ating obligasyon sa dakilang tagapaglikha sa Allah. Inshallah, malayo ka pa eh. Kahit naglalakad ka hating gabi at nakita ka ng aswang, sabi ng aswang, nakakatakot yan, ha? Parang ikaw ngayon ang aswang sa tingin ng aswang. Tatakot siya sa isig. No? Kasi itong syaitan talaga gumagawa ito ng kung ano-anong mga panakot sa tao, no? So ganun po 'yun. Alam mo, Sheikh, maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ito, Biblia naman tayo, ha, kasi alam ko may nakikinig din sa atin ng mga kababayan, mga Kristiyano. Maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ay sinasabi po doon na merong mga kakusa, may mga kasamahan itong demonyo. May mga kasamahan siya. Nung sila po ay pinalayas daw doon sa langit at napadpad sila dito sa lupa, meron siyang mga kasamahan. Saan po natin mabasa yan? Ito po, Apokalipsis 12. Ang talata po ay 9, ganito ang sinasabi. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. May mga kasama talaga siya. Diba doon sa talata binasa natin sa Quran, may mga kasama siya na nanakot. O dito sabi rin sa Biblia, may mga kasama siya nang sila dumating sa lupa, no?
na kung saan sila ay yung demonyo na yun. So, hindi rin advisable sa Biblia, Sheikh, na ang isang tao ay natatakot sa mga ganyang bagay, sa mga shaitan, no? Sa mga demonyo. In fact, ang sabi nga, Sheikh, ng Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, kapag ka ikaw ay natatakot, sabi niya, abay kulang ka pa sa pag-ibig. Sabi doon, grabe, no? Kapag ka ikay natatakot, take note, kulang ka pa sa pag-ibig, no? Hindi ka pa sakdal sa pag-ibig kapag ka ikay natatakot. Kaya huwag daw matakot. Saan natin mabasa yan? Ito po. Yan po ay mabasa natin sa aklat ng unang Juan 4. Ang talata po ay 18, ganito ang pagkakasabi. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Yun ang sabi ng Biblia pala, Sheikh. Kapag ka ikay natatakot, ay hindi ka pa pinasasakdal sa pag-ibig. Kaya, huwag kang matakot. Yun ang sabi sa Biblia. Kaya alam mo, tama rin yung sabi ng Quran, Sheikh, no? Na sabi ng Allah sa chapter 3, ang aya ay 175 na huwag silang katakutan. Huwag katakutan. Hindi po tama sa isang Muslim na siya ay matakot sa mga aswang. Hindi po tama yun. No? Ngayon, maaring itanong mo sa akin, kay Brother Khalid, kung hindi po tama na ang isang Muslim ay matakot siya sa aswang. Ang tanong ano ba ang dapat nating katakutan? Ito po, basahin ko ang dapat nating katakutan. So, chapter 3 po, ang aya ay 101. Okay? Ganito po ang sinasabi. Umpisa natin, Sheikh, sa 102. 102. Ito po, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yun. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. O kayong mananampalataya, katakutan ninyo si Allah sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang ipinag-utos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal, kung paano siya narapat na katakutan. Sundin ninyo siya, magbigay ng pasalamat sa kanya at lagi nang alalahanin siya. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag kayong mamatay maliban na lang na kayo ay Muslim. Utos talaga sa atin na ang katakutan natin ay si Allah. Ngayon, ang nangyari ngayon, aba. Hindi lang pala kundi pati pala yung aswang ay kinatakutan na rin siya. Kaya katulad po ng sabi ko, ang dapat po nating katakutan ay si Allah. At yan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinagutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Inshallah, mabaliktad yun. Ang aswang ngayon ang matatakot sa kanya. Yung demonyo, no? Na siyang may pakanan yan, ang matatakot sa kanya. So yan po ang aming kasagutan doon po sa nagtanong sa atin, at nawa maging daan ito para maliwanagan yung ating isip na dito sa mundong ibabaw
hindi lang tayo ang nakatira dito, Sheikh. Hindi lang tayo ang nakatira dito. Yung tao na nakikita. Meron ding mga nilalang dito na hindi nakikita ng mata. Mga nilalang na hindi dapat katakutan. Bagkus ang dapat katakutan ay ang lumikha sa atin, ang lumikha sa kanila. Walang iba kundi si Allah, na siyang tunay na Diyos. Sambahin natin sa Kanya. Kung may mga pagkukulang tayo, babalik tayo sa Kanya upang hindi ka maging aswang. Kakainin ng aswang. Okay. So, wala na po tayong oras, Sheikh, sa ating paluntunan. Ako po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, sa patuloy ninyong pakikinig sa ating paluntunan, sa walang sawang pakikinig sa ating paluntunan. Maraming salamat po at hanggang sa muli po, no? Sa ngalan po na aking kasama, salamat sa Sheikh Morris Kabugatan. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Hanggang sa muli po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natala.